Hello po sa inyong lahat dyan. Kumusta naman? Magandang araw. Andito tayo ulit sa bukid para sa ating part 3. Medyo umuulan ngayon dito, pero hindi tayo matitinag. Kaya kahit umuulan, andito tayo para ihatid sa inyo kung ano ang mga kaganapan dito sa bukid. Samahan niyo ako. Pang-refresh. Tingnan natin. Ito po yung mga na-harvest nila na mga niyog, yung binibili natin para panggata. Ang tawag dito sa produktong ito is baker. Hindi siya intended para pang kopras. Kasi kapag kopras ang produkto, mas maganda sa niyog yung talagang magulang or masyado ng dry yung bunga ng niyog. Ang rason naman nun, mas maraming nakukuhang oil kapag ganun ang kalidad ng niyog. Pero ito lang yung binibenta sa palengke. So, hindi siya ganun kasing gulang nung ginagawang pangkopras. Para naman, ang purpose nito, mas marami yung coconut milk o yung gata na makukuha natin kapag hindi siya ganun ka-mature. Tinatakpan nila yung mga niyog na nabunutan para hindi ma-expose sa araw. Kasi kapag na-expose ito sa araw, ang mangyayari, magkakaroon siya ng crack. So kapag nagkaroon ng crack, madaling masira. So hindi na maibenta doon sa palengke kasi masisira na siya pag nagkaroon ng crack yung bunga ng niyog. Kung nakikita nyo, nasusunog sila doon ng mga dayami at mga dahon ng niyog. Magluluto yata sila ng inihaw na isda. Kaya yun. Masarap mabuhay sa bukid, diba? Napakasimple lang. Lagi mas sumut naman. Pang sarap naman po. I-minus lang na mo ang kilo sa latin ha. Salo ka kilo? 10 kilo. Ma'am.
At natapos na naman po ang isang araw na kaganapan dito pa rin sa Buhay Bukid Part 3. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating video na ito at nasubaybayan nyo hanggang dito. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Buhay Bukid Part 3. Paalam! Bye-bye!